From the highs of love to the lows of heartaches, we're diving into the real stories that make life worth living. Maayong adlaw mga higala, and welcome to the second episode of Love Series. Ako ni inyong Ate Ay. Ako ang inyong makauban sa paghatod sa mga istorya sa gugma. Abinakog, ako ra. Dear Ate Ay, itago na lang ko sa pangalang Celine. And here is my story. Ate Ay, dili lang nako isulti kung unsa ang pag-start sa among relationship. But iingon ako kung asa ug naunsa among relationship duha. To be honest, Ate Ay, kato nga relationship, maingon gud nako nga God-given gift. Because lahi siya sa past nako nga relationships. Ate Ay, it was my third relationship, and although dili kaayo midugay, it's like 1 year and 4 months me Ate Ay. Pero sa kato nga higayon, dito nako na experience ang kung unsa ang kaning ginatawag nila nga gentle love. Kanang love nga dili kasingkahan, super sweet na ay updates. Kanang klase sa gugma Ate Ay nga you'll be comfortable, nga musaligid ka Ate Ay. But then, naadi ay reasons nganong ing-ato ang iyang pag-handle sa relationship. So Ate Ay, we started our relationship nga super excited siya nga makita ko. Of course, start pa man. Grabe ang updates, super sweet messages, like every day walay paliyag yun. And every time, even if dili na ako i-ask, kay syempre, tulog ko whole day Ate Ay because of my work sa una. Our work schedule Ate Ay is different from each other. Siya day shift. Siya tong naay normal na work like 8 a.m. to 5 p.m. While ako Ate Ay, nag-work ko sa BPO and panggabi akong schedule mag-start 10 p.m. The only time nga magkita mi is after sa iyang shift and before sa akong shift. Like magsayo ko og mata Ate Ay para magkita mi kay maura man namong time to spend with each other. It went well sa among first 6 months Ate Ay ngayong ana among setup. And makaingon gud kog lami ama in love oy. Ana nga feeling Ate Ay kay super ka-adjust gud mi duha. Dili mi gusto nga maglisod ang isa, especially me. Sa first 6 months namo Ate Ay, makaingon gud kog perfect. I'm happy. My heart is so happy. And wala na ko'y lain ginahandom sa among relasyon, kundi kato lang nga magpadayon siya. I just wanna give small details sa work sa akong ex Ate Ay. Ang work sa akong ex di ay kay sa construction company. Mura silag subcontractor.
Ga-provide sila construction materials ug naabot sila business. Social media manager di ay ang role sa kong ex. Siya pod ang naga-team lead sa social media team. So sila ga-manage sa tanang social media accounts sa company and other related sa promotions. Before ana ati ay, naa siya'y kauban, which is close na ko. And then ati ay naapoy gi-hire ang ilang company na sales. Makaingon gud ko ati ay nga ang company is structured na jud siya. Katong kauban sa akong ex na close na ko ati ay kay nag-resign. So naay gipuli sa iyaha nga girl from sales team nga gihimong social media ambassadress. Ati ay kani si girl, itawag na lang nato sa pangalang Alex. Kay close kaayo sila sa akong ex, like bisan dili mi nagakita permi, ma-feel nako nga naay something ilang closeness. Kay super sweet and super close jud ati ay. Actually, ati ay, nag-ask ko ani akong ex regarding sa ilang ka-close. Pero ana siya, friends rami, you don't have to worry kay ga-work raming duha. So ako ati ay, ning tuo ko, kay of course, mutuo manggid ka sa imong partner. Ati ay kabalo ka, Scorpio man gud ko, and as a Scorpio, dili gud ko kasalig tayon 100%. Pero sa iyaha ati ay, tanan niyang iingon, tuuhan gyud nako. Ati ay, kanidi ay na girl nga si Alex ang reason sa among breakup. Kay maulag ito ati ay, una, napansin nako nga close sila. Pero permente ko niya gina-assure na wala lang gyud daw to. And then ati ay, after months of dating, medyo na ay naiba. Na ay nalahi sa iyaha ati ay. Sa una, magdali-dali na siya uli. Pero makita ko, pero after ato ati ay, dugay na nako siya makita. Kaya mo-visit man na siya sa akong boarding house, dugay na siya makaadto, knowing nga mo duty pa ko ati ay. Ang iyahang irason permi ati ay, kay ga-retargeting daw sila sa Facebook. Kay ga-promotional man sila sa Facebook, I don't know the term. Basta ga-upload sila mga videos, and one of the reasons bud ni ati ay, kay hanap man na siyag mata, dili daw niya maklaro ang mga signage sa jeep, bantog dugay siya makauli. So sige, ning sabot ko ato ati ay. And then matingala ko ati ay, kay na ako'y ma-receive nga mga text messages, like multiple texts from different numbers nga muingon. Are you really sure nga loyal na imong uyab sa imuha? How can you be so sure na ikaw lang ang ginakita sa imuhang partner? Tapos naapod ko'y madawat na mga chats from dummy account ati ay. And same context lang. Of course, nag-ask ko sa iyaha ati ay, unsa ni? Unsay pasabot ani? Tinuod ba ni? Ang tubag sa kong ex ati ay, ayaw lang na pansina, kay insecure na. Share lang pud nako ati ay, kaning relationship namo is public gyud kaayo. Like we post a lot, we post pictures, pag mag-date me in my day, and then naka-public akong account dati. So makita sa tanan na gusto mo tanaw. So ning ana siya, okay lang, pasag diira na sila, gusto ra na sila mangdaot,
ug gusto ra na sila gubunta. So ako ati ay ning tuo ko, like never ko nag-doubt ati ay, dead man na, anak gyud ati ay. Ati ay, first day dahil na ako na-meet si Alex kay nag-uban sila sa kong ex. Nagkaon og street foods. Unya mag-meet pud mi ato sa kong ex, so na-meet na ako siya personally. Like okay kaayo siya ka istorya ati ay. Afterwards, wala na ko nakadungog og about sa ilaha. Nag-team building sila like wala nagyud. Ati ay, dito na nako napansin ang girl, si Alex sa sales team. Gikuha sa jag social media team. Puli atong kauban sa akong ex nga nag-resign. Kauban sila mag-shoot og video. Si Alex ang ga-voice over sa mga video kay lagi gahimo sila mga promotional videos para sa ilang mga products. Sa ilang mga shoot ati ay kumpiyansa ra gyud kaayo ko nga work lang gyud ni ilaha. Though na ako'y mapansin nga medyo close sila, pero akong ex-manggod ati ay kay friendly gyud siya. Dali ra makahalubilos sa iyang mga kauban. Ati ay ga-chat-chat na sila like mga yaga-yaga. Ug napod sila yung GC, pero nakalimot ko unsay name sa ilang GC. Pero ang napansin nako kay ang ilang mga nicknames dito sa GC. Like makahuna-huna jud ko ati ay. Nangano ni? Nganong ingani? Ang nickname sa akong ex sa ilang GC is Kabetero. Then ang uban members sa GC is Kabit 1, Kabit 2, Kabit 3. Laging ana ilang mga nicknames ati ay. Siya gyud ang Kabetero. Sa maoto, gias na ko siya. Dan ang iyang tubag kayaga-yaga lang daw. Suning tuo na sad ko ati ay. Ati ay, puro ragyod ni nako na bantayan tanan. Nga sweet sila, super close sila. Pero siya, todo deny lang. Katrabaho lang yun daw sila. Share lang pud nako ati ay, nga never manggudpod nag-usab ang iyang treatment sa akua. Ang nausab lang yun ati ay iyang time sa akua. Like dugin siya mag-adtog boarding house kay lagi nag-retargeting sila ug maura pod ang iyang rason permi ati ay. Fast forward, ga-review ko sa akong board exam. Very supportive kaayo siya. Pero dugay gihapon siya tig-uli kay usahay sa boarding house man siya matulog. Focus kaayo ko sa akong board exam ati ay. Ug okay pud mi. Nigawas ang results sa board exam ati ay. Nag-Thanksgiving me and padulong pud akong birthday. So nag-birthday ko ati ay. And every birthday nako gusto gid ko magdagat. So nagdagat mi. Then after birthday nako, pagkakadlangon is duty nako. Kay wala man ko naka-file og leave. Nag-duty ko ati ay and na ako'y na-receive nga chat. Pero this time, dili na siya from dummy account kay gistalk nako ang account. Ati ay dito giingon sa ko at tanan sa chat. Pero wala ko ning tuo ati ay. Ug dili ko motuo nga mabuhat na sa akong ex. Dili ko katuo nga ang akong ex nag-cheat. So akong gibuhat, nagpa-send ko og pictures or proof aron mo tuo sa iyang gipang chat kay as in ati ay gisiwalat gid niya tanan. Nag-send siya ati ay, na-shock ko. Nangurugit ko ati ay. Ga I love you ang akong ex sa message kay Alex ati ay. Perting sakita.
Wala nako gitchat dayon akong ex ati ay. Gipaabot nako nga maka-out ako sa akong shift bago ko nag-chat sa iya kung unsa niya. Nangutan ako sa iya ati ay kung tinuod ba to ug ang iyang tubag. Dili daw. Paabuton daw nako siya nga muuli kay magstorya mi. Gipaabot nako siya ati ay. Pero grabe na gyud na akong pangulba. Kay nganong ing-ato iyang response. Nganong wala niya gi-explain dayon kung dili gyud tinuod tong gipang-ingon sa chats. Kay gipang screenshot man ako ati ay o gipang send sa iya. Whole day ko naghulat sa iya ha ati ay. Pagkagabi dugay pa gyud siya ning uli. Like kung willing gyud siya i-explain ang iyang side, kung willing siya nga ayuson at least man lang, nag-effort siyang ulig sa'yo. Pero ning uli siya ati ay, 9 p.m. na, 30 minutes before akong shift. Pag-abot niya ati ay, una niyang pangutana, kung makigbulag ba daw ko sa iya ha. So ning anak ko ati ay i-explain sa tanan sa akua. And kanindi ay na time, padulong na kog work. Ihatod ko niya sa work. Pag naog namog jeep ati ay, dito na siya ning tingog. Dili man good, mali na siya. Wala man ko nakagusto kay Alex, close lang mi. Kani man good si Alex nag-confess nga nakagusto daw siya sa ako Mauna iyang giingon ati ay. So ako, na-shock kay nag-confess man di ay si Alex. Nganong wala niya giingon sa ako Nganong karon pa niya giingon nga naanay nagsulti sa ako Wala ko kabalo ati ay kung kinsa akong tuuhan. Ati ay perti na akong laguta ug ning lakaw ko imbis nga mo duty ko ati ay nag-absent ko ug niadto ko sa akong friend. The next morning ati ay ning uli ko then ang akong ex is naa sila'y shoot sa Buda kauban si Alex. Gichat na ko siya kung gusto ko makag-istorya sa ako i-chat na kay dili ta magka-time, kay lagi ati ay, dugay siya nagauli. Pero ana siya, paabuton gud daw na ako siya, makauli, kay mag-istoryahan ni. Ati ay, dili na gud na ako kaya. Grabe na ako ka-bothered, dili na ako makakaon, ati ay. Akong gibuhat, is nag-seek na kog help sa akong kauban sa akong ex sa work. Nga itawag na lang pud nato sa pangalang R. Gipangutanan ako si R ati ay kung unsa ka tinuod na si Alex nag-confess sa akong ex. Kung naabagay something sa ilaha. Niabot na gid ko sa ing anak nga point ati ay kay ga-overthink na gid ko. Gitawagan ko ni R ati ay pero wala na ako gitubag kay gusto ko sa chat lang. Ning chat siya ti ay, ug mo ni iyang ingon. Celine, sorry, wala ti kagiingnan ani. Wala ko'y evidence. Pero kita ko sa mga pictures and videos nila ug nasakitan ko for you. Gistoryahan na ako siya nga undangon na ning nila ning duha kay naa ka. Naay ka mo. Ug kani si Alex naay pamilya ug naay anak. Grabe na akong hugnua ati ay. Wala na ko kasabot sa akong bation. Nagsige na lagtulo akong mga luha ug dili gyud mo undang. Anak si R sa ako ati ay nga si Didi ang maka-provide og mga pictures and videos sa ako Kani si Didi kauban gihapon dila sa work ati ay. Gichat na ako siya
Nagpabaga na gid kog nawong para lang ma-sure kung tinuod ba. Nag-ask ko sa iyaha about sa akong ex o kay Alex. Nakig-meet sa ako si Didi ati ay. Giadto na ako si Didi para atong mga pictures and videos. Pag-abot na ako sa ila ati ay, gipakita dayon niya ang mga pictures o videos. Nga si ex ug si Alex. Ug dito gyud nahugno akong kalibutan ati ay. Ang mga pictures o videos nila ati ay kay ga-kiss sila, ga-holding hands, ga-agbay, ga-tapat, grabe ka-sweet ug naapay ka-kiss na video ati ay. Sa bawat mga pictures o videos na akong nakita ati ay, ma-remember na ako kung nag-unsa mi ato ug unsay nahitabo sa amo atong duha. Kay mailhan nako sa mga gisuot niya nga naa sa video. Makapangutana gid ko ati ay. Giunsa niya pag-uli sa boarding house nga murag wala lang knowing nga naga-cheat siya sa kuha. Ati ay dili ni mao ang tao nga akong ginadate ug akong nauyab. Grabe na akong hilak ati ay. So niapas akong ex ati ay ning hilak siya, dili kaysa nabuhat niya, pero murag naghilak siya, kay nasakpan na sila. Ati ay, everyday good na ako ginaingnan akong ex, nga kung feeling niya nga mag-cheat siya or kung feeling niya nga nakagusto na siyang uban, ingnan lang ko niya, kaihatag na ko siya. Dili na ako siya pungan o ikip kung dili na gyud siya ati ay. Pwede man siya makigbulag. Ati ay kabulokaon sa iyang reasons ako ah. Dili ito niya intention iyang pag-cheat. Nadala lang daw siya ug dili pa daw niya kaya nga magbulag ming duha. Decided na gid ko ati ay nga bulagan siya kay dili ko gustog tao nga unfaithful. Grabe ang betrayal nga iyang gibuhat sa ako ati ay. Naingon po ni Didi sa ako ati ay nga grabe gid daw sila sa office nila, like mag-holding hands under the table. Dito sa studio room mag-kiss miskang naa ilang mga ka-workmate. Grabe gyud ati ay. Dili na ko ma-imagine iyang gipang buhat sa ako ah. Dili na ko deserve ing anion. Kay pure love gyud akong gihatag sa akong ex. Nawala gyud. Naabot sa akong mind nga mag-cheat siya ati ay. The whole day ati ay nagsigir gyud kog hilak. Wala ko'y kaon, wala ko'y tulog, even tubig maglisod gyud kog tulon ati ay. Mo try kog kaon, pero ako rang isuka. From 43 kilograms in just 1 month, nahimo gyud dayong 37 kilograms ati ay. Ana gyud ang epekto sa ako sa iyang gibuhat. Akong ex ati ay sige Japon og balik-balik sa akong boarding house kay lagi makigbalik sa ako ayusan ang relationship. Sa sige niyag pamugos ati ay ning sugot ko nga magbalik ni. Yes ati ay sa tanan niyang gibuhat sa ako nakigbalik gihapon ko sa iyaha. Marupok na kung marupok ati ay, pero gaasa pud ko na ma-okay pa among relasyon. Pero this time ati ay, grabe na feel na gyud nako ang toxicity. Kay tanan niyang account gipangayo nako. Ati ay, wala ko'y makita sa tanan niyang account
nga nakig-communicate siya kay Alex. Ning sa motrag kapangit ug kaguba akong mental health. Kay as in, ati ay, mingaw kaayo iyang mga accounts, like maka-wonder ka kung asa gid sila naga-communicate. Ati ay, share lang po ay nako nga katong nagatug-an sa ako sa chats, katong dili daw may account ang gigamit, is mauto ang bana ni Alex. Sigig send gihapon ang bana ni Alex ako ang mga screenshot. Ati ay ang akong pagtuo nga gi-work on na namo among relationship is ma-okay. Dili na di ay, ati ay. Kay gadate-date gihapon silang duha. Sa calls and texts sila naga-communicate. Like after ko ihatod sa kong ex sa sakyanan, magtinawagay silang duha. Before ko ihatod sa kong ex sa co-work, gihatod sa di ay niyag una si Alex sa ilaha. Duha da ay mi, ati ay. Like grabe gyud ang betrayal. Naay one time, ati ay, nga naami sa ako ang boarding house duha. Like okay mi. Then na siya gipatanaw sa ako na video sa TikTok. Ug sa akong pagkalingaw sa video, ati ay, na-click na ko ang share button. So, ang una ni pop-up na name is ang profile ni Alex. So, akong gi-open, ati ay. And then dito, nakita na ko nga naa siya gisend nga video kay Alex. Nga ang nakabutang dito, ikaw ang tuksong di ko kayang kalimutan. Like pagbasa na ko ato ati ay, grabe akong yaw-yaw sa iya. Baga kaayo siyag dagway ati ay. Nganong magsigi pa siyag adto-adto sa kuha, kung naapaday gahapoy sila. Nganong magsigi paghapon siyag samuk-samuk sa kuha, nga dili naman di ay ako. Ati ay sa grabe na kong kasuko, ug sa grabe na kong hilak, nakuyapan ko. After ato ati ay, na-depressed ko. Dili na ko makakaon. Ang worst ati ay, is na ako'y madungog nga voices sa ako ang head, na i-end na lang akong life. Nagpa-consult ko og psychiatrist ati ay. Gi-assist ko, gi-istoryahan ko, o giresetahan ko tambal like sleeping pills o daghan pa. Imagine, mauni ang epekto sa ako sa ilahang gibuhat. O gi-cut off na gyud na ko ang akong ex ati ay. Recently lang, nagkita mi ni Didi. Akong pagtuo ati ay is 3 months lang akong ex og si Alex. Pero ana si Didi is dili. Kay samtang uyab mi, uyab pud sila. Naaslay mansari. Gadate-date pud sila. So sa among 1 year and 4 months nga relationship, nag 8 months pud di ay sila ati ay. Amazing gyud kaayo ati ay. Dito ko nakaingon na trust your instinct gyud. Trust your guts kay tama gyud na. If magduda na gani ka, lahi na siya pag-investigate na gyud. Ati ay, share lang pod nako sa imong mga listeners na kung wala gani sila'y makita sa account sa ilang mga uyab, nga suspicious miskang nagaduda na, try to check their Google chat. Kaysa akong case, isa G-chat di ay sila ga-communicate. While naay kami, gauyab po ay sila. While naay kami, gahatod-hatod o gadate-date po ay sila. Abi na ako ra. Pero duha di ay ming babae niya.
Maukad to mga higala ang istorya ni Celine. Kung kamo nakarelate, please like, share, and follow our Facebook page alang sa musunod pang mga istorya. Ug kung buti ninyong i-share ang inyong mga love stories, mamahimo ninyong i-message ni nga Facebook page or email us your story at forloveseries@gmail.com. Daghang salamat mga higala, sunod Miyerkules na sad, kini ang inyong kauban. Ati ay, nga nagaingon, there are those kinds of love that you hold on to, and there are those you need to let go. Ug kini ang Love Series.